We're flying to Australia. In 2 days or in 3 days? Let's start packing. Alam mo, ang dami nag-request itong video na to, yung pack with me. May nagawa ata ako once na, pero hirap na hirap akong gawin talaga siya because hirap na talaga ako mag-pack. How much more ko i-film ko pa? Pero since naka-vlogmas tayo, nung nag-iisip ako ng mga ideas to film for vlogmas, then naisip ko to. Tapos, sakto pa na pinadalhan tayo ni 815 ng maleta para mapakita ko rin siya dito. Anyways, we are flying to Sydney because sasakay kami ng cruise. Pero ang cruise namin is New Zealand cruise. Sa Sydney lang ang port. So this trip is basically celebration ng birthday ni DTB, which was November 10. Celebration ng birthday ko, which is December 17. Tsaka anniversary namin, December 7. So isang trip na lang siya, isang celebration na lang. Kailangan talaga namin umalis ngayong December kasi akala namin mag-expire yung miles namin this December. Not all, pero may miles na mag-expire. Eh nag-iipon nga ako ng miles for this year kasi ang goal ko sa either birthday ni Don or anniversary namin, aalis kami going somewhere using the miles na business class. But, ang nangyari is, hindi kami nakaalis sa birthday ni Don kasi kakauwi lang namin, which was a work trip / in-extend namin for leisure. Kaya sabi ni Don, kakauwi lang natin kung birthday ko aalis next month na yon. Eh gusto nga niyang gumawa sa bahay sa Lipa. So sabi niya wag na lang daw ng November. So naisip ko okay, either December na lang for our anniversary or my birthday or Christmas season, like Christmas time, Christmas to New Year. Kasi first time na din namin sanang mag-Christmas somewhere else. Kasi technically wala naman na nga si Pops. Kaya baka pwede. So yun yung mga pinag-isipan namin. But then, so ang goal ko sana is, ang hinahanap ko since ang dami na naming alis this year, tapos nagpapagawa pa ng bahay, lipad na lang lipad yung pera. Dapat, ang flight namin is free, using the miles, tapos dapat, yung pupuntahan namin is lugar na meron kaming kakilala para libre na accommodation. So yun yung aking criteria for this trip. Gusto ko sana Europe ulit, para nga dun sa mga Christmas markets. Or New Zealand, Australia, ganyan, kasi may visa pa kami dun. Kaya iniiwasan ko yung December na pumunta ng Australia, kasi sabi din, one of the most expensive ata na time pumunta is December, January, kasi summer nila yon. Ano ba yan? Eh di nagtitipid nga tayo, lalo na pamahal. Eh may cousin kami doon, so technically libre na yung accommodation. Tapos yun, bigla ko na lang naalala na yung aking friend who works sa cruise ship, matagal na niya akong ini-invite na sumakay sa ship nila. Since sobrang tagal na, kung saan-saan, like from Seattle, marami kasi sila, celebrity cruise. Bigla ko siyang message, sabi ko, saan nga ba kayo ngayong December? Sabi niya, Australia daw sila. O di sobrang sakto, kaya parang naisip na lang din namin, sakto kasi summertime nga, so perfect time mag-cruise. Masarap mag-beach, mag-swimming, mga ganyan. Yun na yung napag-desisyon na namin. Ngayon, doon na lang nag-base kung magmamatch yung schedule ng cruise, tsaka kung makakuha ko ng ticket using the miles. Doon na ako nagkaroon ng challenge kasi hindi pala ganun kadaling makakuha ng ticket using the miles, tapos business class pa kasi konti nga lang. Tapos yung flights pa to Australia, 1 flight per day lang galing Manila. So hirap na hirap ako, araw-araw akong tumatawag, nag-check. Apparently, nagre-refresh naman pala siya every 2 p.m. ata kasi may mga nag-expire na hindi nabayaran. So araw-araw ako tumatawag. Usually pala isa lang or totally wala. Tapos iniisip ko, what if, sige, one way is miles, tapos another way is babayaran. Sobrang mahal. As in, sobrang mahal talaga. Hindi makatotohanan. Kaya hirap na hirap ako. Tapos yung schedule pa ng cruise, ang hirap i-match. Kaya doon ako talaga na-challenge. But anyway, here we are. We're finally flying. Nailaban naman. Although, hindi kami business class. But, carry bells na, next time na lang kami mag-business class na libre. Yung kasi yung goal ko sana. So, gusto ko libre yung flight as much as possible. Libre yung accommodation. So, itong trip na to, achieve naman namin yung flight na semi-libre because we paid for the taxes. And then, yung accommodation, so Sydney kami, for 2 days, yun lang kami nagbayad ng accommodation kasi gusto ko medyo maaga kami doon para makaikot kami ng Sydney before sumampa ng barko. And then, if familiar kayo sa body pass ng mga FA, chance passenger ka kapag gamit mo yung body pass ng mga FA, ganyan. So, ganun din kami sa cruise ship ng friend ko. Kaya, ang tagal din namin nag-aantay ng approval. 1 week before the trip at saka lang ma-approve totally. Pero medyo mataas ang position ng friend namin. Kaya napaaga ng konti yung approval, mga 2 weeks before. So technically, sobrang mura lang or minimal lang yung
babayaran namin sa cruise ship, which is very, very nice, thankfully. Very grateful for my friend. Total, matagal naman na niya ako ini-invite, so laban na. Gift na daw niya sa amin yun. 12 days New Zealand cruise siya. First time namin magku-cruise, so excited kami. Tapos, sakto, mag-visit namin yung New Zealand family namin kasi one day nando kami sa Auckland. And then, pagbalik namin ng Sydney, lilipad naman kami going to Melbourne to meet my cousin, and then doon kami mag-stay para libre. So, that's gonna be our Vlogmas 2025. Australia and cruise ang atake natin this year. So, it's already 3 o'clock. Kanina umaga pa dapat ako magpapak. And another challenge pa is na operahan nga yung aking kuko. Alam mo, ang galing din ng timing kasi biglaan to, diba? So, imagine kung ang pupuntahan naming destination is a cold country. Gusto ko pa naman sana Europe or Japan. Naka-close shoes ako. Papaano? Ang galing din talaga ng timing. Amazing lang universe. Anyways, magpack na tayo. Starting with this one. The first challenge. Nilatag ko lahat dyan ng mga pwede kong dalhin na footwear. Kasi kailangan nga open and comfortable. Ito kakabili ko lang kasi nag-post ako sa Instagram. Ask ako ng mga suggestion and maraming nag-suggest ng, of course, the Birkenstock Eva. So, ang tagal na dito. Ang dumi-dumi. Pinang-travel ko naman to ever since. Tingnan mo naman. Napaka-dugyot na. This one is 8 or 9 years old na. Pero, very trusted talaga yan. So, definitely kasama yan. And then, may nag-suggest din ng Crocs. Pero parang ayoko naman mag-Crocs kasi it's not giving for the cruise, you know. Tapos ito, may nag-suggest ng anything Renegade Folk daw. I've heard a lot of good things about Renegade Folk naman talaga. So, umorder ako agad. Tapos, kinulit ko sila ng kinulit sa Instagram kung pwedeng same-day delivery kasi yung ordering system nila, website, ganun. So, wala akong makausap. Buti na lang, nag-reply sila kahapon and pumayag sila na same-day delivery. So, napaship ko. Dami nagsasabi na very comfortable ito. Ang goal ko kasi, gusto ko comfortable, syempre, may cushion for walking, and at the same time, cute. So, na-achieve naman ito lahat ng criteria. Kaya, this one is definitely going. And then, I remember, I have this. Matagal na ito sa akin, ilang years na. The brand is Malaya Swim. Sobrang comfortable kasi ito. Ilang beses ko na itong napang-travel. Parang di Disneyland ko to eh. So, ay, shit. Hello. Sikat na yata. Ay, tingnan mo naman, oh. Bakbak na nga. Feeling ko cute to for Melbourne eh. Shit. Anyways, nilatag ko nga. We'll find out later. Pero parang bit ko kasi yan. Tapos, since cruise nga, baka for dressy days, I might need this. Pero meron din naman ako nito. Basta yan, nilatag ko dyan. And then, tingnan natin kung ano pwede kong madadala na babagay sa mga outfits. O, diba? Una pa lang na mamblema na akong arte kasi. Tapos, usually, ang way ko ng pagpapak is, meron na akong Pinterest inspiration. Or kapag alam kong paalis kasi kami, every time na nagbabrowse ako, may nakita ako magandang outfit na, kunwari, nung Europe, mga layering na pang autumn, fall collection. Siniscreenshot ko na siya, tapos may album na ako. Doon ako titingin ng mga peg kapag tumitingin na ako sa closet ko. So, yun yung una kong step. Pero this time, wala akong ganun. Kasi biglaan nga lahat. Like, parang hindi pa sure lahat. So, wala akong mga ganun na paandar ngayon. Kaya, nilabas ko lang lahat din ng mga tsinelas na gusto ko. And then, may mga damit na rin ako doon na bago, na feeling ko magagamit ko siya for the cruise, nilabas ko din. Tapos ano pa, 30 kilos each lang kami ni DTB. Feeling ko onti lang. Pero ano, at least naman, summer destination. So, maninipis lang. So, that's one thing na maganda. Teka, open na rin natin to before anything else. Ito din, tingnan nyo. Hindi ko pa siya na-open eh. But, I have so many custom swimsuits from Sue Local. Pero bawal ako mag-swimming. Well, ate ko, which is a derma nurse sa US, siya talaga yung number 1 na kumukontra na wag daw ako mag-swimming. Although dry na sila, pero syempre, mas prone pa rin sa infection kasi wala nga akong kuko sa big toes. Sabi ni ate, pag sa swimming pool, syempre dirty yun, di ba? Kasi may mga wiwi, may mga body fluids na hindi natin alam, di ba? So, kadiri daw. Pagka naman daw sa beach, may mga flesh-eating parasites daw doon. Baka daw ma-infect pa ako, mga cause pa ng amputation. Ganyan yung mga ano ng ate ko eh. Pero yung doctors ko, dalawa sila, isang dermatologist, kung sino talaga nag-aalaga sa aking toenails, tsaka isang surgeon, yung nag-surgery ng kuko ko, mag-asawa sila eh. Sabi nung aking surgeon, wag daw muna ako mag-swimming. Kinat naman siya ng derma ko, sabi niya, you can swim naman, but wag lang daw magbabad. Pwedeng tampisaw, ganyan. Tapos pag ahon ko daw, i-clean ko na lang daw kaagad. So, I don't know. We'll see. Bahala na. Baka aura-aura na lang ako doon. Ewan ko ba? Nasasad ako kasi if you know me, you know how I love swimming. Anyway,
Anyways, let me show you ang aking mga Sue Local bikinis na lang dito. So, I have this color in wine red. Grabe talaga tong Sue Local. Alam mo, I love them so much kasi hindi nila pinapabayaran sa akin. Order ako ng order. Tapos sila pa yung magsabi, add more, add more. Di syempre naman ako si add more. Tapos biglang darating na lang dito. Sabi ko, how much? Di pa ako bayad. Sabi niya, no, we got you. Thank you so much, Sue Local. I love you very much. Tapos ang perfect pa nung fit lagi ng swimsuit nila sa akin. So that's one. And then I have bando and high waist bikini. Yung iba dito, mga kinuha ko lang sa Pinterest na designs na pinagaya ko sa kanila. Tapos pili na lang ako ng mga material na available sa kanila. Okay, next is this butter crinkle design. Ito iba dito, yung mga dati ko ng cuts na favorite from them, iniiba-iba na lang namin ng fabric tsaka color. So there's yellow. Yee, ang cute! Ito, combination na green and cream or beige. High waist. Oh my God, so cute! Alam mo talaga, makakapag-swimming si Kumare. Ang cute. Ito, mga galing to sa Pinterest na designs na sinend ko sa kanila. Ooh, this one is so pretty. Very classy. Ayan, may belt. Black lang na ganyan na one piece. Low back. And then meron siyang white belt. This one is really giving cruise. Wow! Manonood lang daw ako sa kanya sa pag-swimming. Nakakainis. Ayan, lilac. Wala pa akong ganito na color, pero marami akong ganitong set. Ito yung mga favorite cuts ko from them. Na-memorize ko na kung ano yung favorite cut ko. If gusto nyo malaman, nasa Instagram ko tsaka sa TikTok ko, nilalagay ko dun yung size ko. Every trip ko na nakaganto ako, sobrang dami nga. Kino-compile ko na lang, tapos nilalagay ko yung style, yung material, tsaka yung color. Hanapin nyo na lang yun sa Instagram and sa TikTok. But, yan. Ito yung triangle with string bikini. Ooh, so pretty. Ang ganda nito pag super tanned na ako. Crinkle orange. My gosh, ang dami. O, last na pala. O, diba? Hindi na to pack with me. Naging daldal with me and unboxing na. Ang haba na agad ng video. Ah, ganito. There. And then yung likod. Ganyan. Last na. Oh, it's so pretty. Ayan. Thank you so much, Sue Local. Ayan, okay. Sige, mag-pack na tayo. Kanina pa sinasabi. So, another thing na meron ako pag nagpa-pack is, meron ako dito sa notes ko, international travel list at saka local travel list. Lang, titignan ko na lang yun. Paulit-ulit lang naman. Ang naiiba lang talaga technically, outfits. Naka-breakdown na yan sila dyan. This one makes it easier talaga for me. Basahin ko sa inyo quickly. Ito yung international na lagi naming dala. Water bottle, eye mask for airplane, AirTags, AirPods, chargers ng laptop, phone, camera, tripod, eyeglasses, as in lahat talaga. Baka kasi may makalimutan ako. Padlock, flight tickets, passport, dollars, insurance, accommodation. Yung mga yun, ibig ko sabihin, mga printed. I always print the flight ticket, the insurance, accommodation, and then I bring US dollars always. Universal travel adapter, charger, yung extension cord na charger with USB ports, hats and caps, scarves, shoes, weighing scale, my jewelry, my pearls, watch. Pearls, hinihiwalay ko kasi meron akong 1-year contract with Modella. So, meron akong certain pearls na kailangan dalahin kung matatamaan yung aking deadline. And then, watches, COVID kits nakalagay pa nga dito kasi dati lagi ako may dalang mga kit. Pero hindi na kami nagdadala ngayon. Raincoats, umbrella. Ang random, di ba? Laptop, toiletries, Ningxia, yung aming favorite vitamin drink from Young Living. Vitamins, GoPro, plus the mounts, pantulog, slippers, underwear ni Ku, socks ni Ku, underwear and socks ni Don, Wi-Fi plus charger, yung aming Big Sky. Saan na ba yun? Dumating na rin yun. No, isang araw, nandito na rin siya. Palagi siyang dinideliver dito sa bahay namin. 1 or 2 days before our trip. Shades, essential oils, diffuser. Pag may extra baggage allowance kami, nagdadala talaga ako ng diffuser ko. Tapos, pentel pen, packaging tape. That's not always. Yung mga yun, kailangan namin yun pagka usually Japan or Bangkok. Yung alam namin mag-shopping talaga kami at papabili ng extra baggage. But ngayon, hindi ko siya kailangan. Tapos, vacuum seal bags. I need that kapag malamig na destination. But I don't think I will need it now. But we'll see. Hindi ko pa alam. My makeup, hair tools, tote bag, shopping bag, yung mga extra shopping bag na foldable shopping bags ko. Japan bag, yun yung aming duffel bag na foldable na pang extra bag in case kailanganin. So, lagi din namin yung dinadala. Especially if alam naming shopping trip. Para pag excess baggage, we
just buy an extra bagahe. Gamit yun. Pero I don't think we will bring it again today. Kasi ang mahal ng extra baggage pa Australia and pabalik. Tapos, perfume. Si Don, pagtapos na ako, sabihin ko lang kay Don, Lab, ihanda mo na yung sayo, yung damit niya mismo. Kasi, sobrang dali lang ng kanya. As in, kukunin lang niya lahat ng mga t-shirt tsaka shorts, paulit-ulit lang. So, lalagay niya dito ako na magpapak. So, ganon, okay? Simulan natin sa mga outfits ko kasi yun ang pinakamatagal talaga sa lahat. So, ito yung mga, alam mo yung mga random days na naiisip ko, daling ko to sa cruise. Iniipon-ipon ko na sila sa isang corner. Tapos, tsaka ako magde-decide kung ano yung dadalhin ko. Doon ko sa kabila nilalagay. Ang gandang tignan, napaka-colorful. Hihira ako mag-colorful, wardrobe pag nagta-travel. So far, this is what we have, o diba? Kaya ako na problema kasi ang arte ko. So, natatakot akong ma-excess baggage. Dahil ito lang naman dala namin. Tiwala lang. Packing cubes is the key. So this is the hardest part of everything. I try them on. Yung mga naiisip kong outfits. Sinusukat ko na lahat dito sa aking closet. And then, I take photos of each. Tapos, nilalagay ko silang lahat sa album. Para, kapag nandun ako sa trip ko, pipili na lang ako dun ng outfit of the day. Depende sa gagawin namin, depende sa weather, depende sa mood ko. At least, meron ng mga combination na pagpipilian dun sa mga sukat ko dito. Dati kasi, pag di ko to ginagawa, it's really hard kasi napapa-overpack ako. Parang, dami kong dalang just in case. Baka ito yung bagay sa pants na to. Baka kasi hindi ko masuot to. So at least dito, hindi ko na talaga dadalhin kung hindi ako nagandahan or hindi sila bumagay. So I do the combi combination na while I'm here at home para hindi ako mag-overpack. Sobrang hirap niya. Plus ang init dito sa Pilipinas kahit naka-aircon. But it's totally worth it. Except for nung huling trip namin, halos hindi ko nagamit yung mga pinaghirapan ko kasi pagdating namin doon ay iba ang weather. But most of the time, nag-work naman siya. So gawin natin today. Let's go. Let's make outfits. Also, this way, makakapili na ako ng shoes na dadalahin. Kasi ang rule ko, especially kapag long travel, yung shoes na dala ko, kunwari 2 weeks kami or 3 weeks, magamit ko siya at least 3 times para ma-deserve niyang madala. Kung isang outfit lang naman, yung babagayan ng shoes na yun, hindi ko na dinadala. Or, kung gusto ko talaga siyang dalhin, hahanap ako ng ibang outfits na magagamitan ko nun para ma-adjust ko na agad. Gets niyo ba? Para hindi masayang. Bag tsaka shoes, ganun. Kasi I tend to overpack as well my accessories. Ever since I started doing this, fixed na okay, ito lang ang mga dala kong sapatos and bagay ito sa lahat ng dala ko. Hindi yung pagdating ko na doon, tsaka ko palang malalaman na shit, hindi pala bagay ito. Sayang, dapat di ko na lang dinala. Yun ang mga little tips na gusto ko i-share sa video na to. Kaya ko to ginawa. Pero mag-pack na talaga tayo. Go. Music. Nag-enjoy ako. First time ko atang nag-enjoy, prepare na ganito. Mag-isip. Kasi ang dami kong na-create na cute. Anyways, ginabi na ako. As you can see, ang dilim na. Pero hindi pa naman pala gabi. It's just 5:15. Nag-start ako ng 3 o'clock. So, I have made 24 outfits. Yung iba kasi dito, kagaya nitong unang-una kong finit, pang aura lang, like, pag magde-dinner kami. Ang ginagawa ko nga, kunwari, itong top na to, 2 beses kong gagamitin. Itong shorts na gamit ko, 3 beses ko gagamitin. Lalabahan ko na lang. Dun sa ship, pwede maglaba. Tapos dun sa cousin ko, pwede ding maglaba. So, pwede akong mag-ulit-ulit ng bagay-bagay. Ito ang dadalahin ko. And this one, my black sandals from Primark. My cream sandals from Renegade Folk. Tapos, itong brown sandals from Ralph Lauren. Itong 3 lang ang dadalhin ko. Plus, chinelas. Baka ito na lang ang isusuot ko sa flight. Niisip ko parang gusto ko nga itong dalahin kasi tinry ko kanina kaya ko nang isuot. Like, hindi ito matama sa toes ko. Pero pagka naka-bandage, masikip. So, ito na nga lang.
linisin ko na lang. Yan. Magdadala rin ako ng sneakers, just in case. Magdala kaya ako, love? Palagay mo? Kaya ko na kaya? Kasi, baka mamaya, pag nandun na kami sa Melbourne, kaya ko na. Pwede kaming mag-walks and mini treks, mga ganon. Ganon kasi yung mga trip namin pag magkakasama kami magpipinsan. Doon, sigurado magja-jogging to doon sa running track doon sa ship. Kakainis yun talaga yung goal namin eh. Hindi ako makakatakbo. Pero malamang ako walking lang. So, mag-gym kami. So, siguro nakachinelas ako, like buhat-buhat na lang. Pero kung hindi na kasya, hindi ko na ipipilit. Pero kung may space naman, dadaling ko yung Salomon ko. Tapos, ang idadagdag ko na lang dito sa mga to ay workout clothes. Tingnan mo dun sa ilang minuto na kumukuda ako. Kompleto na agad si Don the Builder sa outfits niya. Isang kuhaan lang niya doon sa lalagay niya dyan. Okay na siya. Okay, let's put them all in the packing cubes. Okay, so after kong mag-packing cubes ng lahat, this is what I brought in total. 4 dresses. Well, technically, 3 dress, tsaka isa nung pants, yung pambaba. Buo, pero pants. Kung maalala yung tawag. 2 skirts, 5 linen pants. Hindi ako nagdala ng denim. And then, 6 shorts, 15 tops. Mga mixture na yun ng basta pantaas. Yung mga ganito, at saka mga dressy tops, tsaka yung mga pang-layer. 15. So, may mga pasobra na dun. And then, I have 10 swimsuits. Daming swimsuit. Akala mo talaga. Mag-swimming everyday. Then, 3 sandals, 2 tsinelas, 1 rubber shoes, but yun ay hindi pa sure kung dadalhin ko. Pero kung kasya, dadalhin ko siya. 2 hats, 2 caps, I have 5 bags, 3 leather bags na katamtaman ng size, 1 micro, so technically hindi counted yung isa. Tsaka isang yung tote bag na tela lang. So 5 sila in total. 5 sounds madami, pero yung 2 naman parang hindi siya counted kasi maliit nga. Plus yung hand carry ko. And then, 4 na pairs ng pantulog, 3 pairs ng workout clothes. So yun, sana magkasya lahat. Pero mukha naman, kasi magagaan lang naman tsaka maninipis. So ipasok na natin sila para makita natin. Ito yung aming Samsonite. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo na ito yung na-discover naming bilihin or kinatawaan ko after kong bilhin for the Euro trip. Pag uwi namin, sabi ko talaga gusto ko nang unti-unting i-convert yung mga large luggage namin to this one. This is the Samsonite na Parallax in large. Ang liit lang niyang tignan. Noong una, hindi ako masyadong happy na ito yung binili ko. Pero nung after namin siyang gamitin sa Europe, sobra kaming tuwan-tuwa ni Don. Kasi sobrang light niya na hindi siya napupuno for some reason. Maybe because sobrang gaan nga niya na nailagay na namin lahat ng mga necessary things. Meron pa rin siyang extra weight. Na-expand pa to, ganyan. Tapos, ang gustong-gusto namin na feature nito is meron siyang front opening. So, kapag kapalipat-lipat kami, especially different hotels, pwedeng ito lang yung i-open. Magaan lang. Hindi yung dalawang kasi parang mabigat, diba? This one, since yung front flap lang, dali lang yung buksan. Tapos, tipid sa space sa hotel kasi pwedeng nakasandal lang to sa wall, ganyan. Tapos, meron siya ditong lalagyan ng AirTag. Ang ganda talaga kasi sabi ko, pag uwi, bibili ako agad. May nagsabi sa akin kasi lagi siyang sold out bigla sa Lazada. Pero hindi ko siya na-check sa Landmark. Sa Landmark ko to binili. Sabi daw sa kanya, limited lang daw to. Kaya nasad ako kasi hindi agad ako bumili. But, mamaya, i-compare natin siya dun sa 518. Papakita ko sa inyo. Eh, tumatawag naman to si Atake. Oh, nag-empake ako eh. Tsaka nagbablog, oh. Abang, trabaho mo itong ginagawa mo. Ano? Open natin to. So, this one is the Samsonite. Ito yung 518. Green din. Sobrang saya kasi saktong-sakto. Inaabangan ko nga to pag mga 11, ganyan. Tapos wala nga. Tapos, naghahanap na ako ng ibang mga luggage kasi kailangan nga namin ngayon. Gusto ko kasi, since isa lang yung maletang dadalahin namin, gusto ko
kagaya nito, yung maraming kasya, tapos magaan, tapos malaki. Kaya, gusto ko sana ganyan. And then, nag-search ako. Isa to sa nakita ko, yung brand na 518, kasi kamukha niya. Tapos, nakita ko rin to kaya na Kevin. And then, hindi pa ako nag-aabalang bumili kasi busy pa ako with other things. Tapos, bigla silang nag-message sa akin. Buti na lang talaga. Sabi nila, may certain style silang sinabi na isasend sa akin. Tapos, maliit. Sabi ko, naku, sa totoo lang, I have so many small maletas na. If possible, pwede bang yung large? Kasi I really need it for my upcoming trip. If possible only. Otherwise, bibili naman talaga ako. Pumayag naman sila. Kaya, thank you so much. 815. Tapos, green din yung hinihingi ko para terno sila. So, magkamukha sila. As you can see. Sana ikita nyo. Pareho silang may front opening. Pero ito, wala siyang opening dito sa gitna. Ito kasi, may opening sa front, may opening din sa gitna. Pwedeng kung anong kind ng opening ang gusto mo. Kagaya nung nasa Europe kami, nung simula, etong harap lang ino-open ko kasi lahat kailangan namin. Pero nung nasa Vienna na kami, yung gitna yung ino-open ko kasi yung kabilang side, di naman na namin kailangan, nakaseal na siya. Yung mga nagamit na namin, mga pasalubong namin, ganun. So, ang daming options ito, nakakatuwa. And yung lock nito, nakalimutan ko yung tawag, pero, di ba merong TSA lock? Kaso nowadays daw, marami na ring nakapag-duplicate ng pangbukas ng TSA lock. So, merong another technology na mas bago, na mas higher. Ganun na to. Isa pa lang daw to sa mga ganun na sa market, yung wala pang nagagawa yung mga scammers, parang ganyan. Pwede mo din tong pa-personalize ng engraving mo dito, pero hindi ko na yung napagawa. And then, may sabitan to dito sa likod ng bag. May hook dyan. Magkasing tangkad sila and magkasing laki sila pagka na-expand. Yung weight, parehong-pareho lang. Pareho silang magaan. Nakakatuwa. Parang 2 kilos lang ata ito eh. Yung isa naming trunk, 6.5 kilos ba? 6.9. Ang laki nga niya. Kaso, ang bilis bumigat. So, halimbawa, 30 kilos. Ang luwag pa, pero excess baggage na. Kaya ito ang perfect nito kasi saktong-sakto lang siya sa 23 to 30 kilos na mga bagahe. So, yun ang aking kinatuwa talaga sa kanya. Yung gulong din itong 815, parehong-pareho lang in fairness. Ito yung sabitan nandito sa likod, di ba? Itong 815 may sabitan din pala nandito naman sa side. Dalawa pa. Sabitan ba to? Para siyang stand pagka gusto mo siyang i-sideways na gano'n. Pero pwede din siyang sabitan, dalawa. Ang galing. Pero ang lock nito, yung normal lang na lock. Yun ang nakita kong mga difference. So, itong Samsonite, since dalawa nga yung opening front and back, yung lock niya, dalawa din. One lang yung code, pero dalawa yung pipindutin mo up, down, up, down. Gets diba? Pangit magano. Anyways, thank you so much. 518. The Samsonite is 24,000 pesos. This one is mga less than 6,000, 5,000 plus pesos lang. So, sobrang laki ng difference ng price. Kaya, not bad na halos pareho sila. Pero ang Samsonite naman kasi, subok talaga na sobrang magandang brand. Nung nag-renovate nga kami sa bahay namin sa Lipa, meron dong maleta na alam naming maleta na yun galing pang Saudi. And sobrang tagal na nun. Di namin alam kung anong maleta yun. Basta nandun siya sa pinakataas na room ni na Pops. Tapos mas matanda pa yun sa aming lahat na magkakapatid. Pagkita namin, sobrang ganda pa rin nung naibaba na. Tapos Samsonite. Kaya maganda talaga ang Samsonite, no doubt. Yan talaga. Sulit na sulit ang pera mo if naghahanap ka ng one lang na pang forever. Ito, I'm sure this is also very good. Hindi lang tayo sure kung pang forever. Pero at least, it's something na I think is gonna survive a couple of or a lot of trips as well. Parang hindi naman siya putsu-putsu din. Maglagay na tayo dito sa loob at saka tignan natin yung kanilang similarity sa loob. Ito pala, nung binili namin to, may free siya na ito yung mga packing cubes na ganyan. Worth 5,000 daw yung packing cubes na yun, sabi ng tindera. Ayan siya sa loob. So, ang difference is, yun nga, ito may pang separate dyan sa gitna. Pareho lang silang may mesh na pockets. Ang difference is, ito ay hindi mesh, yung plastic. Tapos itong isang side, mesh. So, pwede mo pang i-separate ang compartments. That's nice. I like that. Ito yung sinasabi ko sa inyong lalagyan ng AirTag. Ayan. Basically, yun lang ang difference. Ito, yun nga, may additional compartment pa dito. So, maglagay na tayo ng mga bagay-bagay. Baka matamaan yung kuko ka. Isang packing cube. Lahat na ng gamit ni Titi. Lahat na ng damit niya, I mean. This one is the biggest one. Bet na bet ko to from Bash. Ginagamit ko to kapag yung mga makakapal na clothes ko. Pero sobrang laki nga niya, kaya nagkasya lahat ng summer clothes ni DTV. So, pag sama-samayin natin gamit ni DTV, ayan. Ito yung kanyang underwear, tsaka medyas. Itong packing cube naman, na-receive ko to from merch ng Drunk Elephant. Akin na ata
Ayan yung mga packing cubes ko. Meron akong ginawang isang packing cube na lahat na ng outfit ko sa Sydney. Para hindi ko na hahalongkatin lahat. Para ito lang ang bubuksan ko pagka nasa Sydney na ako. Ito nga ba yun? Ito pala. Ito ba? Or ito? Lalagyan ko na lang ng label. Ito. So, ito lang yung bubuksan ko pagka dating namin sa Sydney. Kasi pagdating namin doon, 9 a.m. So, buong araw na kaming mamamasyal. And then, the next day, one more day. Tapos, the next day, yun na yung packet kami sa ship. So, 3 outfits nandito. At yun na lang ang bubuksan ko pagdating ng Sydney. Para hindi ko nahahalongkatin lahat. Tapos, these are my swimsuits. Pinagsama-sama ko ito lahat ng mga tops, may pantulog, all of my underwear and socks, workout clothes, mga dresses ata, tapos mga pants. By the way, itong mga ganito na packing cubes namin, the brand is Kishu. Ang maganda dito is pwede siyang panipisin na ganyan. So, ganyan siya kalaki. And then may zipper para mapanipis mo. Ito hindi na kasi kayang panipisin. But pagka onti lang yung laman, pwede mo pa siyang panipisin na ganyan. I got this from Shopee lang. Kishu ang brand. Guys, medyo pagod na ako. Nahihirapan na akong mag-vlog. It's already 7 o'clock. Pakita ko na lang sa inyo. Ang goal ko nga kasi hindi na ito gagalawin sa Sydney. Ito na lang. So, nandyan lahat ng gamit ni DTV. Tsaka yung bag na yun ng mga outfits ko. Tapos, may underwear. Tsaka yung mga shoes namin. Nalagay ko na rin yung mga pangpasalubong namin dyan. Ito, binalot namin ng mabuti. Kaping barako kasi ito. Ito yung hiningin pasalubong ng cousin ko na taga Melbourne. So, super amoy kape. Dito ko rin siya ilalagay. Para hindi na bubukas-bukas. Itong sila Jollibee na hiningi naman pasalubong ng isa ko pang cousin. And itong ibibigay namin dun sa boss ng ship. Yan, mga yan magagaan and bulky. Lalayin na lang yan dito sa Rimowa. All of my bags, jewelry, dun din nilalagay sa Rimowa. Toiletries na lang ang kulang, tsaka makeup, I think. Usually, sa last day ko na yung nilalagay bago kami umalis. Tapos yung aking tech. Sa hand carry naman lahat yun. Laptop, cameras, mga chargers, iPad, lahat yan sa hand carry. Tingnan natin. Asan na ba yung listahan ko? Naiwan ko yung vitamin bag namin sa Lipa. Kaya bumili na lang ako kanina. By the way, ito yung aming wifi. Dumating na kanina. Big Sky. Ready na tayo sa wifi. And then, bumili na lang ako ng mga vitamins na pwede namin dalhin. Ang pinapainom sa akin kasi ngayon for the healing of my sugat, 1,000 mg of vitamin C. Pero umiinom kasi ako ng Immune Pro. Ito kasi yung combination talaga ng travel vitamins namin. Enervon Active, tsaka Immune Pro. Sakto, sabi sa akin na okay na daw to for my healing kasi zinc and vitamin C naman ito. Pagka daily life dito sa Pilipinas, I drink Conzace and this one, Enervon. Pero kapag traveling or mga busy days, I drink Immune Pro and Enervon. So yan, bumili na lang ako kanina. Tapos bit-bit ko pa rin yung mga panglinis ng sugat ko. Bumili na lang ako ng mga ganito. Hindi ako sure kung pwede to, pero binili ko. Pero meron din ako dala yung normal na gamit ng mga gauze, betadine, and then bumili ako ng maliit na Vaseline. Bumili-bili pa ako. Meron pala akong maliit na Aquaphor. Malaki kasi yung Aquaphor na gamit ko. May maliit pala ako. Pero bumili pa ako ng Vaseline. So ito, binili akong ganito. Transparent wound dressing. And then nakita ko rin to, merong antibacterial plaster. So we'll see if pwede yung mga yan. Ito, meron pala akong maliit na Aquaphor. Panty liners. Ayusin ko lang yung mga yan. Of course, I always bring Advil as my pain reliever. Ito ang pinaka-effective na pain reliever for my migraine. And then, meron pa naman ako dito nung isang set ng Everyday Healthy Kit. Yung galing sa Unilab. Pinakita ko na yun sa inyo sa TikTok. Yun kasi isang kit na yun ng kompleto na lahat ng mga basic na gamot na kakailangan ninyo for emergency. So, bibit-bitin ko na lang yun. Kasi nga, nakalagay yun dun sa travel medicine kit ko na iwan ko. So, kuha na lang sa baba. Ayun, yun yung isa ko pang i-add dito. Ito yung aking toiletries. I-edit ko lang siya ng konti. Tapos shoot na din doon. May tech stuff. Ito din naman yung mga galing din sa Lipa. So, konting edit lang. And then yan lagay. Paglalagay ko na rin dyan. Ito yung toiletry kit ni DTV. So, basically, I think I'm almost done. Pero bukas ko natatapusin yung iba kasi pagod na ako. Good morning, guys. Tingnan nyo. Pinahalongkat ako na mga stuff ng pamilya ko sa New Zealand. Kaya yun ang pinagagawa ko ngayong umaga. Nag-reminisce. Kasi naalala ko, nung pinopost ko yung mga picture namin sa Lipa, nung nag-aayos ako ng mga gamit, nag-reply yung cousin ko. Parang nasad siya. Sabi niya, buti pa kayo, ang dami nyo pang pictures. Although, ang dami din naman nilang picture sa Lipa kasi magkakasama nga kami lumaki. Kasi sila, nung nag-migrate sila, yung house
house nila dito sa Quezon City, nabaha mga few years after nila umalis. Binaha dun sa area nila. And never naman binabaha before. So lahat ng mga gamit nila na naiwan doon na hindi pa na papaship sa New Zealand, so nalimas, naging putik, ganun. Kung sobrang dami namin pictures, sobrang dami din nilang pictures. Pareho lang talaga kami kasi kapatid ng mami ko yun eh. Kaya nasad sila kasi wala silang any memories left from their childhood. Pero nakita ko to, nandito pala to sa closet ko. So I think, ito lang yung nasalba. Tapos pinabigay ata sa akin. Nakalimutan na siguro namin ng tita ko. Ewan ko, nakita ko lang kasi naglilinis ako ng buong taas ngayong umaga. Si Don yan, if nakikinig nyo, naglilinis siya sa baba. Naglilinis ako, especially yung kabilang room, kasi also baka dumating din si kuya ulit. Wala pa siyang plano, pero meron siyang intention na umuwi. Eh, pag uwi niya, wala kami sa date na gusto niya after ng birthday ni mommy. So, niligpit ko para in case dumating siya, madatnan niya, maayos naman yung kabilang room. Tapos yun, nakita ko to. Sayang, hindi ko nakita earlier kasi yung tito ko, umuwi ngayon, nasa langit na siya ngayon. Uwi siya ngayon, tapos kukunin niya yung mga ibang stuff sa lipa. Sana naiuwi ko to para nadala niya pabalik. Eh, hindi ko to madadala lahat kasi hindi na kasya yung lahat ng to. As in, yung mga baby books nila, ganyan, yung mga tira. Anyways, kaya kinuha ko na lang yung pictures. May mga pictures pa. Ayan, ganyan pa kadami. Dadalhin ko, surprise ko sila. Kakatuwa. Ito, yung cousin ko na nag-reply sa akin, yung babae. Sabi niya, wala silang mga picture. O, yan, ngayon may picture ka na, ang dami. Singit ko to ngayon dito. Tapusin na natin ang pag-i-empake. Actually, after ko magbabay sa inyo kagabi, hindi ako mapakali na hindi ko pa super tapusin. So, technically, ito, naisarado ko na. Puno na. Ang sinasabi ko sa inyo, di ba, hindi siya bumibigat. Puno na, pero 22 kilos pa lang, 30 kilos naman. So, pwede pa siyang siksikin. Pero kung hindi, kung mapapagasya ko dun sa isa, okay na yan. Let go ko na. And then, ito yung aming mga hand carry. Nandyan na rin yung mga valuables. I-add ko na lang yung gadgets. Then, ito yung sabi ko sa inyo, ginawa ko kagabi na ito lang yung goal kong buksan sa Sydney sana. So, dito mapupunta yung mga gagamitin namin while we're in Sydney. Para sana ito lang ang bubuksan. Hopefully, hindi nagalawin yun. Whatever happens, kung kailangan ko man buksan yun, at least yun nga, may front opening, may side opening. So, alam ko kung saang side yung biglang kakailanganin ko. Hindi ko kailangang halungkatin. Yun yung kinagandahan ng Samsonite. So, anyway, pinagsama-sama ko na dyan kagabi. Ang kulang ko na nga lang is toiletries, hair care. Ito yung sinasabi ko sa inyo kagabi. Nais ko na yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na Unilab na Handy Health Kit. Lagi ako may dalang ganito kasi kompleto na siya. Well, not kompleto, pero ito yung mga common na kinakailangan. Yung mga biglaang may mangyayari na kailangan ng gamot para hindi nahahanap sa pharmacy sa ibang bansa kasi sometimes hindi natin kilala yung mga gamot nila, ganyan, or minsan, kunwari yung mga Japan o not English speaking country, mahirap pa makipag-communicate kung masakit yung tiyan mo, mga ganyan. Hindi to sponsored pero bigyan naman yun nila, blay ko tong pinopost. Kasi medyo bulky siya, so nililipat ko sila lahat dito. So ayan, nilagay ko na lahat dito sa stasher ko. Yun nga, yung malaki kong ganito na iwan ko sa lipa, kaya medyo mas maunti laman ito compared sa lagi kong dinadala. Pero okay na to. Andito na rin yung aking mga pang-dressing for my kuko. Wala palang kuko. For my toes. Pati yung mga ointment ko. Everything is here. The micropore. Yung mga binili ko sa Watsons kahapon, itong transparent wound dressing at saka itong antibacterial plasters na waterproof. Tinesting ko sila kagabi. Sabi ko kay Don, ite-testing ko para alam ko na kung alin yung gagamitin ko pagka nandun na kami. So, ito sa left, yung transparent wound dressing. Ito sa right, parang band-aid lang na waterproof. Pero dito, dalawang ganito yung ginamit ko. Kasi kailangan mako-cover din tong taas. May isa sa ilalim, ginupit ko yung ganitong part para hindi siya kakapit sa skin. And then, pinatungan ko nito. Ito namang isa ang perfect. So, parang ito yung favorite ko. Kasi ito, ayan, ganyan na siya. Cover ng buo sides tsaka taas ng mismong affected area. Nilagyan ko lang ulit ng Aquaphor yung mga pads before ko ikabit para madali siyang matanggal. Kaya ko sila binili para it will make my life easier. Kaya ko din siya tinesting kung okay ba. Kasi ang sarap yung ilakad. Normal yung lakad ko. Kasi ano sila, parang intact. Tapos hindi makapal, pero covered enough. Hindi kagaya nung kapag yung gauze na mano-mano, medyo maluwag, tapos may mga pumapasok pa rin na dirt na nararamdaman ko nung nasa labas nga kami kahapon. Tapos ang tagal ko pa, ang tagal pang mag-dressing, ganun. Ang magiging kalaban ko lang naman dito is if mahirap siyang tanggalin. Sana naman hindi, baka mamaiyak na naman ako sa pagtanggal. Though, hindi naman na sila masakit. Yung left may konting sakit na lang, yung right, totally okay na. So, I think I'm ready for my lakwatsa. Yun nga lang, sabi ko nga kay Don kahapon nung nag-SM kami, ang bilis ko mapagod. Kasi more energy yung binibigay ko pag naglalakad kasi I'm very careful dito sa left
kasi nga masakit siya. Tapos yun nga, yung gauze ko na medyo maluwag. Parang kumikis-kis-kis-kis, tumatama-tama. So, I'm putting energy and effort na hindi siya masyadong tumama. Kaya, ang bigat nung kanan. So, ang pangit nung gait ko. Gait ba yung tawag? Alam ko gait yung tawag, yung paglalakad. Pangit. Pag walang plasters kasi, okay lakad ko. Pag walang dressing, okay yung lakad ko. Kasi wala akong nararamdaman na anything. Kaso hindi naman pwedeng iwan kung open na open dahil nga namamasyal tayo. So with this one na manipis, ang okay nung lakad ko kahapon, maghapon dito sa house. So hopefully, this one will be okay. Anyway, pack with me to, di ba? Ano nangyari? Hindi tayo nagpapack. Tapusin ko na nga. Sabi ko, ang goal ko, tapos na ako ngayong morning. Kaya tapusin na natin. 10:49 pa lang naman. Nakapaglinis na ako ng taas. So, let's go. Let us finish this packing. Matagal i-prepare yung skincare ko tsaka makeup na dadalhin ko. Kasi gusto ko minimal lang para hindi malaki at tsaka mabigat. Pero ang dami ko yung gustong dalhin na either gusto ko or either meron akong work so kailangan ko silang dalhin or yun lang pala, dalawa lang. Either gusto ko or meron akong work. Anyways, ito yung gusto kong dalhin ngayon na skincare kasi ito na yung gamit-gamit ko. Kasi nagkaroon ako ng work with them. Itong line na Tiam. If you've been following me, nakita nyo, pinost ko to lately. So, siya talaga yung gamit ko for the past month. Ang ganda. Okay naman sa akin. So, gusto ko na siyang ituloy-tuloy. Ayoko munang magbago while on the trip. Baka bigla akong mag-breakout or anything. So, I'm using this one. Ang lalaki. Facial wash ko, toner, and then I add a spray. Kahit anong spray. So, pipili na lang ako anong spray dadalhin ko in between. And then, I use my retinol na Good Molecules. Tapos, niacinamide na serum. And then, ito ang aking moisturizer. Good Molecules as well. Eye cream, Tiam also. So, ito yung pinaka-line na gamit ko everyday. Sa morning, tinatanggal ko lang ang retinol. Ang retinol pala ay 3 times a week ko lang ginagamit. I wanna bring this also. Travel-friendly kaya ito? Ba't parang may leak na siya? Teka lang. Itong aking Melt and Reset na cleansing oil. Dat pala hindi ko muna binuksan. Ito yung bagong product ng Lana na ako yung ambassador. And gustong-gusto ko rin siya. So, sabi ko, sakto, magagamit ko talaga siya sa darating na trip. Kasi 'di ba, pag nasa trip ako, mas nagme-makeup ako than pag nandito sa Pilipinas. So, dadalhin ko siya. Lotion ko, ito open na to. So, ito na yung dadalhin ko para pag maubos, iiwan na doon o hindi ko na kailangan iuwi. Sakto na siguro to. Kung maubos man, bilhin na lang ako ng something. Pero I think this is enough for 3 weeks na. Ito pa rin, ilang years na to. Hindi na ako sponsored nito. Nivea, ba't kinalimutan nyo na ako? This year, wala akong work with them. Pero ito pa rin yung gamit ko. Tuloy-tuloy pa rin ako because I really liked it. Tapos ito ang aming body wash. Like all-in-one wash. Yung Arcadia Beauty na Fresh Dew. Alam nyo na rin to. Like ko itong sinasabi. So ito yung laman ng daladala namin palagi ni DTB. Ito yung daladala ko nung nag-Europe kami. Nirefillan ko lang na ganyan galing dito sa bagong bottle. Ilalagay ko na lang din to. Ililipat ko na lang din. Ang tipid talaga. So ever since nagamit ko to last year, yan, nakakadalawang bottle pa lang ako. Deodorant, my sunscreen for face, La Roche, toothbrush, and toothpaste. Ito, gustong-gusto ko to. Yung, ano tawag? So, itong toothbrush na to. Pero ang liit lang kasi niya. From Fresh. Ayan, for traveling. Pilipat ko to sa hand carry. Feminine wash. Evian. Ito yung mist na gamit ko. Pagka gusto ko ng something in the morning. Ito pala, meron pa pala ako dito. Daling ko na din to para maubos. Ito yung gamit ko sa Europe na mist. Kailangan ko lagi meron akong facial mist. Hindi ko kayang wala. Kahit ano. So, this one is Dalba. And then, I have here Easy Peasy. Ito talaga yung gamit ko ever since. And meron lang ako lagi sa lahat ng mga pouch ko para in cases of emergency, meron ako. Pero, bumili ako ng Tapis. Nakapack na siya. Yun yung baon ko. Hindi ko pa sure. First time ko siyang gagamitin. But, I'll try. And then, cotton pads. Suklay. Ang cute nito kasi maliit lang. From Nanny Rose PR package. Of course, my waterproof mascara remover. Floss. And then, meron ako isang ziplock dito ng random things. Merong cotton buds, may tampon, may mga pimple patches. Ayan, kung ano-ano lang. Like ko yung dala-dala to. Tapos ang aking panghilod. Yan ang laman ng toiletry and skincare kit ko. Ay, shampoo pala. Ang dadalhin kong shampoo. Nasa banyo pa naglilinis si DTV. Pero ang dadalhin kong shampoo yung aking Lush Shampoo Big Hair Shampoo.
Kasi nasa ano tayo, summer destination. Baka mas mabilis ako mag-oil up, tsaka mas mabilis magpa-flatten yung hair ko. So, yung dadalhin kong shampoo. And then, magdadala ako ng, naalala niyo yung pinakita ko sa inyo yung mga shampoo and conditioner ng Pantene. Nadala ko sa Europe, malalaking bottles kasi may kailangan ako i-film. Sabi ko sa inyo, kasi nga masyadong mabigat, tinransfer ko siya. Ayan, dito ko sila tinransfer sa mga ganito. Para pwede kong maiwan dun yung mga packaging kung mabigat na or hindi na kasha. So, ito sila. Anyways, magdadala lang ako ng isang shampoo, tapos dadalhin ko ito, the Daily Serum na treatment. Siguro magdala rin ako ng isang sachet ng shampoo nila. Para dalawa naman yung shampoo na dala ko. Tapos, dadalhin ko rin tong Erase Base na makeup remover wipes. Ang ganda kasi nito, ang liliit lang. Bet na bet ko siya. So, I'll use this together combined. Ayan, teka, tapos sa CDT, papakita ko sa inyo yung shampoo ko. Okay, it's this one. Big Shampoo. Yun ang title niya. Favorite ko to, especially nung nakatira ako sa Dubai. Ito talaga yung shampoo ko. Kasi may volume talaga. May salt particles talaga siya. Tapos sobrang bango. Imbes na mag-salt spray pa ako after, yung mismong shampoo ko may salt. Yung hair ko, para siyang yung galing ako sa beach. Ganon. May salt. May volume. Gets nyo? Kaya favorite na favorite ko. Parang hindi kakasya dito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ito yung kay DTB. Minsan, naglalagay pa ako dito. Ito si DTB, gusto lang niya marami siyang deodorant na options. Kahit saan kami pumuntang bansa, bumibili ng deodorant. Yan. Binili niya to sa New Zealand. Ito naman, binili niya sa Europe. Mo, diba? Yun ang collection. Floss na wala ng laman. No, sakto, papalitan ko na. And then, he also has this small Ziploc ng mga sample perfumes. And then, may isa siyang buong perfume na ganyan. Ay, ito na lang pala ilalagay ko sa aming hand carry. But ito, ilipat ko dito. And then, meron siya mga shaver. I got this for him when we were in Europe kasi ang dry ng mukha niya. Charger ng razor niya and then yung razor niya mamaya. Tapos ito, nasa wallet niya to na multi-tool. Na TSA approved naman to. Sa States ko to binili. Sobrang daming bansa na tong napuntahan. Pero for some reason, naharang siya once sa Dumaguete Airport. Ayaw talagang pumayag. Buti na lang nahabol pa namin yung check-in bag namin na ipasok pa dun. Ayaw na daw niyang i-risk. Kaya palagay na lang dito sa kanyang toiletry bag and then nasa check-in na lang. Ito, nabili namin to sa Japan. Nirecommend to ng cousin ng friend namin na doon nakatira. Ito ay mainam para sa pag nagtatae. Pinili to ni Mac nung nasa Japan siya. Nagka-problema yung tummy niya, tapos tinanong namin. Ito yung pinabili namin. Para inumin niya. Sabi ko, ibili rin si Don. Para, yun, dala-dala niya rin every time nagtatravel. Sobrang baho lang niya, pero effective daw. Kadiri lang. Okay? So, yun yung toiletry pouch ni DTB. O, ipack ko na. Kasya pala. Pagkasya ko lahat ng skincare and panligo dito na maliliit. Tapos itong malalaki, dito natin ilalagay. Try natin pagkasyahin. Body lotion, facial wash, body wash, the cleansing oil. Nilagay ko sa Ziploc para safe. Mahirap na. And then, I'm bringing a bunch of sunscreen. Ito, dadaling ko for retouches kasi sobrang init. Tsaka sobrang grabe makasunog ang sun doon sa Oceania. So, kailangan lagi mag-retouch. Ito dadaling ko. From Arcadia. And then, I'll bring this for our body. Subok na talaga for me ang Anessa at saka ang La Roche. Hindi talaga siya nakakasunog. Pag siya yung gamit, halos walang nababago. Like, alam mo yung nagtatan ako pero hindi sunog. Yung hindi mukhang na-damage, ganun. So, ito talaga Anessa or La Roche yung ginagamit ko sa face ko in particular. Kapag alam kong mapapasabak ako sa sunugan. Okay, lagay ko yan dito. And then I'm bringing one more body hand cream, my favorite na Sol de Janeiro. Just in case I need extra hydration. Dry shampoo. And then itong dadalhin kong pabango para very tropically. My favorite Jo Malone Sunlit Cherry Moya. And para meron akong variety, I'll just bring 2 mini Bulgaris. Ayan. Tapos, lagay ko itong aking panty liner. Kasi kasya pa. Ito lang ang naiwan sa labas. Pwede na yan. Kaya gina. So, toiletries and skincare. Dalawa pa rin. And then ito yung kay DTB. Vitamins or medicine kit. Makeup and jewelry. Isa pa yung mahirap kasi kailangan strategic tayo. Ang akin pa lang, hair dryer. Inis ako kasi naiwan ko yung makeup bag ko na Hello Kitty sa Lipa. Yung daladala ko nung nag-iikot kami dito sa Pilipinas. So, andito si Kuya. Tsaka yung daladala ko sa Europe. Diba yun yung aking on-the-go makeup lately. Naiwan ko. Sana hindi na ako mag-iisip. So ngayon, mag-iisip na naman tayo kung ano ang dadalahin. Shucks, madumi pa. Anyways, daling ko na lang sa brush cleaner. Or linisin ko na ba ngayon? Ay, nako. I'll just bring this Tillo na makeup brush set para hindi na ako mag-iisip. Dala-dala ko ito sa Europe pero hindi ko ginamit. So, dadaling ko na naman ngayon. Linisin ko nga muna. And then, I always bring the brush cleaner para kung masipag ako mag-makeup, malilinis ko rin sila. This is the Bash makeup bag. This is how I pack my makeup bag.
Ang hirap. Gusto ko kasi nagagamit ko silang lahat. So, I start with the base na plano kong gamitin. Mainit doon, so I'm sure naman di ako magme-makeup masyado. Pero meron kaming mga times na gusto kong maging dressy while nasa cruise ship, then magme-makeup ako. For example, sa anniversary namin or sa birthday ko kung sipagin ako. So, maybe I'll just stick to minis. Okay, I'll bring the Fenty Skin Tint kasi sure na magtatan din naman ako. And the mini Charlotte Tilbury na pampa Shining Shimmering Splendid. Hindi pa rin ako magdadala ng concealer lalo at iitim ako. So, I'll just use my strokes pa din na spot corrector. Ano bang mas gusto ko? Itong Charlotte Tilbury, itong Shea. Sige, Charlotte na nga lang kasi mas tan siya. Meron akong dalawang bronzing drops dito and I'm pretty sure I will need it also. Drunk Elephant or e.l.f.? Drunk Elephant na lang para maliit. Tapos, daling ko na lang din tong Issey na Active Skin Stick. Kasi super nice nito. Dami na agad dala. Gamitin mo yan, Cyril ha. Gamitin mo. Shit, gusto ko yung gamitin tong Chanel. Si Fenty muna kasi gamit ko naman to sa Europe. Next, bronzer, I'll bring Arcadia. Para magamit din siya ng bongga. Cream blush. Para hindi na ako mahirapan pa, I'll just bring this dalawang bago ng Arcadia Beauty para magamit ko din. Dalawa na lang tong natira kasi yung dalawa, papang pasalubong ko sin naipack ko na siya. Hindi ko pa natatry pero I kept lang warm muted coral tsaka bright warm pink for myself. Powder products to set my base. Mare, wala akong setting powder na favorite na dito. Nasa lipa lahat. I'll bring na lang the MAC. Ito na lang. Sobrang luma na nito. Gumagana pa ba ito? Wala na nga ata eh. Tapon ko na. Luma na pala. Ito na lang si Chuchu. Naging favorite ko rin naman to, kaya nga siya andito. In the shade Almond. Okay. Powder blush. I'll bring this. The Quad Golds na Mykonos ng Get Ready With Me. Kahawig siya ng Orgasm ng NARS. Bet na bet ko. Oh, kayo, lapit kayo ng konti. Ba't man nyo kayo sa gilid? Ayan. Oh my God. Natapos ako halos mag-pack. Kuda ako ng kuda. Hindi pala kayo nakarecord. Anyways, hindi ko alam saan ako natapos. Pero meron na akong blush, highlighter, and then sabi ko nga, mga lashes from Lala Lash na stick-ons. 12-inch tsaka 14 inches. Nilagay ko rin ang aking Issey na liquid eyeliners. Tapos sabi ko din, naiwan ko yung favorite kong highlighter sa lipa. Lahat ng favorite ko nasa lipa din. Ano ba yan? So, ang dadaling ko na lang is this Glam & Go sticks ng Get Ready With Me Cosmetics. And then, my powder highlighter is the Dandelion ng Benefit. Sana yun lang ang na-miss ko. Hindi ko alam kung saan natapos yun. Tapos, wala akong mascarang pa. Ay, hindi. Ito. May naman pa ba ito? Alam mo, siguro sinadya ng tadhana na maiwan sa lipa yung mga favorites para mabigyan ko ng chance yung mga nandito. At the same time, makita ko yung mga pwede ko nang i-let go. Daling ko nga nito, mini lang naman. Dito ako nagsisimula ay maging mini blush. Just in case di ko magustuhan yung sa Arcadia. Tapos, kuha ako ng bagong mascara na lang. Wala akong eyelash curler. Ang dami kong eyelash curler sa lipa. May bago din ako from Tilo. Nasa lipa din. Anyways, I'll just bring this and we'll see if mag-work pa siya. Tapos, magdadala rin ako nitong sunscreen powder ng Anessa. Hindi ko mahanap yung bukas ko. Nasa lipa din ata. Buti na lang, may kumaring nagpadala sa akin ito. Si Shopping Bag MNL. So, pasabay from Japan. Follow her if you're looking for this. This is one of my favorites. Also na pang retouch. Kahit naka-makeup ka, pag mainit, it's really perfect. So, pwede ko rin itong gamitin pang set ng makeup ko para may SPF na. This one has SPF 50 kasi. Dadaling ko rin pala to, yung aking Charlotte Tilbury na Magic Cream kasi ginamit ko lang to pagka nasa ibang bansa ako at under my makeup. Okay, magdala ko nito, Invisible Sunscreen Primer. Oh, sakto. Kailangan natin ng maraming sunscreen, di ba? So, dalhin ko tong BLK na SPF 50 Sunscreen Primer. Tapos, pang kilay, hindi naman ako nagdadala ng pang kilay except for brow glue. Pero, may dumating from Colorette. So, gusto ko i-try. Dalhin natin. Oh my God, ang ganda nitong 2-in-1 Life Proof Brow Pencil. Tingnan nyo, pansin nyo ba? Iba yung shape niya. Manipis dito, tas pataba. Ang cool. So, itong side na to, ganyan siya. Ngayon na nakakakita ng ganitong brow product. It's so cool. And, itong side na to, yung normal na pencil lang na ganyan. That's so cool. I'll bring this. I don't need the brow tint kasi microblade. This one is clear brow gel. So, I might need this. Because normally, brow gel lang naman yung ginagamit ko. Wow. So, one side, pang groom. And, ooh, wow. Kita nyo kung gaano kasik? Parang maganda yan ah. Tingnan ko muna yung isa bago ako mag-decide. Itong isa, clear din naman ang nakalagay. Yan ang pinakaiba. Everyday Grooming Gel. Feeling ko lang different ang brush. Ay! Pang fluff nga. Kasi ayan o. If gusto mo yung bushy and fluffy na brows, ito pala.
Tapos kung gusto mo naman yung naka-laminate, then ito. Kasi laminating, okay, gets na. So if you want a bushy brows, pero naka-hold up pa rin, then use the everyday grooming gel. Pero kung gusto mo yung plakado na para kang naka-laminate, then use the sculpting gel. Kasi mas makapal yung gel nito, tapos yung brush, ganun. I'll just use the everyday grooming gel. Kasi parang ito mas for the plakado days. Pero I'll keep this for myself kasi parang I still wanna use that someday. And lastly, ano naman tong isa? This is the Life Proof Brow Pen. Anong difference naman niya dun sa isa? This one is Brow Bestie. Yung una ko pinakita, 2-in-1 Brow Pencil. Ito namang Brow Dream 2-in-1 Brow Pen. Okay. So ito, if gusto mo yung ganito, yung pen, parang mas bet ko ata ito. Ay! Ayan, no. Meron siya ng paata. Mas bet ko tong dalhin. Okay, I'll bring this one. So, I decided I will bring a brow pen and everyday grooming gel. Kausad din, mga mare. Sa lips pa tayo. Isa pa yan sa matagal. Ay, hindi. Wag na. Hindi na ako magtatagal. I will bring my favorites. Pero, may pero pa rin. Mag-ano tayo, stick tayo sa mga merong SPF. Pero dadaling ko to, yung dalawang fat gloss ng Issey, Macabre and Cowgirl. Because di ko pa sila natatry and I got this from PR. Yung iba pinangpasalubong ko din, yung iba sinama ko sa Vlogmas. Ito ang kinip ko for myself. Let's bring that. Definitely gonna bring Trap na shade ng Issey. Dahil wala naman tayong choice. Yung mga favorite ko, naiwan ko sa lipa. Nakakainis yung mga colorette na velvet tint na gustong-gusto kong paggagamitin na bago. Nandun lahat. This is yung nude. Feeling ko perfect to together yung mga yan. Dali natin yan. Saka dala tayo ng isang red and then isang pink. Yun lang. Red lip liner from Avon. And then the CoverGirl lip stain na Outlast. Okay, so syempre, ang dami ko na namang dala. Diba? I will bring 90s brown and ballerina. Ito yung 90s brown. Tapos, ito si ballerina, yung mamink-mink. These are the tinted lip glaze ng Get Ready With Me Cosmetics. I used to love this ones, kaya dalhin natin yan. And then, magdadala ko ng isang matte na very long-lasting, my NARS Power Matte in the shade Thunder Kiss. And then, of course, a very nice red lipstick from Chanel. Ito siya, in the shade 58. Nakuha ko lang to as freebie and ang ganda niya. Tapos very tiny. So yan, tapos no! Yan na. Diba? Napuno na naman natin. Sabi ko, konti lang eh. Pero hindi. Hindi. Ang dami ko na naman dala at hindi ko na naman ito gagamitin. Tingnan mo. Lalo at mainit na lugar. Ay, nako. Viral talaga. And then, I will bring my big salamin. This one is from Muji. Ayan. Tapos, I will just bring this makeup brush kit from Tilo. Pero may extras dito na dala-dala ko with this. So, siguro kailangan ko sila. Ayoko nang isipin. Pero, one from Happy Skin and this dual-ended one from Sunny's. Linisin ko lang sila kasi madumi. And then, I'll bring... Hindi na ito dadaling ko. Laki. Ay, wala pa akong setting spray. This one. This one is from Get Ready With Me Cosmetics as well. Ayan. Dala tayo mga bago. Setting spray. Ito na lang. Para maliit. This is the Urban Decay na all-nighter. Dahil nga mainit, so para pack na pack siya. Parang gusto ko nga ding dalhin to. Laging doble. Ito oh. Kakapadala lang sa akin ni Nini. Powder Melt na glass setting spray. Daling ko nga. So ito, pang mattify. Shucks, wala akong hydrating mist. Hindi, medyo hydrating nga daw pala to, sabi, compared dun sa one size na hydrosol. So, okay lang. Tapos, ito yung pang all-night kineso. Tama ba ang desisyon ko na itong dalawang dadalahin ko? Gusto ko din dalhin yung Issey. Pag na, ito na lang. Sige. Naku, hindi na naman kasha. Naparami na naman ang dala ko. Close na. Tapos, dito na lang sa ilalim ko ilalagay yung tools. And then, yung malalaking bottles para magkasha. Linisin ko muna yung mga brush. And the salamin. I love this from Bash kasi may separation, anxiety, charot. May separation. Ang sunod na gagawin natin ay jewelry na isa din sa matagal. Kasi kailangan ko mag-decide kung anong mga jewelry ang dadalahin ko. Tada! Done! Ang bigat na naman. Lagot na naman ako kay doon. Okay, now, jewelry. Of course, ito lang naman dadalahin ko. And yung mga earrings from Penny Pairs. Maganda to for pag naka-outfit ako sa cruise na dressy. Mga bigay ni Penny Pairs. I'll bring my Muji jewelry case again. And may mga laman pa. edit ko lang. Pero mostly, yan pa rin naman. Tapos, balikan ko na lang kayo. Hindi ko na kayo sasama kasi ang haba na nito. Lagot na ako sa editor natin talaga. Kailangan ko lang dalhin din ay yung aking mga modela because may trabaho ako for them. Habang
nasa biyahe ako. And also, I wanna bring, ito yung mga, kita ko lang sa inyo quickly. Pipili na lang ako. Kasi parang ang tagal ko nang hindi nakakasuot ng mga big statement earrings ko na ganyan. Itong mga nasa labas kasi, yan yung mga gold-plated lang. Para hindi ko na problemahin kung may masisira or may mawawala. Hindi na siguro ako masyado magdadala ng mga totoong bagay-bagay. I'll bring a few. Pero yung iba, ganito na lang. Mga gold-plated ko na jewelry. Tapos, ang dami ko rin palang magaganda. Ngayon ko na nga lang ulit sila nakita eh. I'll bring earrings na mga nice na ganito. Yay! Ang dami kong nadala. In fairness, ang ganda talaga nito. Dati kasi, ang gamit ko yung square na hard case. Sobrang konti lang na nalalaman talaga nun. Tapos, yung mga fine jewelry ko lang yung nilalagay ko doon. Tapos, if gusto ko magdala ng mga abubots, malalaki, hindi na kasya doon. Extra bag pa. Tapos, sumunod, kaganto, kasyang-kasya naman talaga lahat dahil sobrang dami. Yun nga lang, ang laki niya. But finally, this one, it fits everything. Meron akong 4 na malalaking hikaw dito, mga charm necklaces, 2 relo namin ni DTV. Ang dami. Kasya lahat. Nakakatuwa. Ang ganda talaga nito. This one is from Muji. Dami kong nadala. At ito ata ang travel na pinakamarami akong dalang abubot. Di ko alam kung bakit. Enjoy na enjoy akong mag-pack ngayon ng mga kung ano-ano. By the way, ito kakadating lang kagabi. Pinadala sa akin ni Adornos. Pinahabol niya pa. Birthday gift and Christmas. Every year, binibigyan din nila ako. Binibigyan nila yung kumares. So, hinabol nila para daw magamit ko sa trip. It's so pretty. Another addition to my dainty ring stocks. Thank you so much, Adornos. Kaya, yan, dadalhin ko. Yung mga dainty rings ko na pang everyday, susuot ko na lang. Yes! Okay, I think pwede na natin ilagay lahat sa maleta. Guys, kumain muna ako. Pagsabi ko kanina na ilagay sa maleta kasi dumating na yung food namin. Tsaka gutom na ako. But, now, tatapusin ko na talaga. Hindi ko na kayo isasama kasi ang tagal kapag kasama kayo. Anyways, ayan na siya. Nilagay ko na lahat. Ang perfect. Saktong-sakto lang talaga. Toiletry and skincare. Pouch ni Don. Hair dryer. My makeup. Adapter. Kineso. Tapos, steamer. Ang perfect lang. Ang saya ko. Kala ko kasi hindi magkakasya lahat. Mga vitamins. Yung mini umbrella. Kasi minsan daw umuulan din bigla sa Melbourne. Hindi ko na dinadala tong hard case kasi nakakadagdag pa sa bulk tsaka sa heaviness. Tig-isa kami ni DT. Dito na lang din. Kasi sa gadgets pa lang mabigat na yung hand carry eh. Ito pa pala. Hand carry na lang din to. Pero may dala-dala ako nitong mga soup and go kasi may existing contract pa rin ako with them. Tsaka sobrang sarap naman talaga yan. Sakto siyang soup and go. Ano mo, iniisip ko nga, babaunin ko to sa airplane para hingin na ako ng hot water. Super sarap. Especially itong potato. Oh my God. Sobrang sarap. And then nakita ko to. May mga Vivaya sandals nga pala ako from my previous works with them. Nung wala pang Vivaya dito sa Pilipinas. So I have been working with Vivaya International for so long. And isa to sa mga comfortable. Tas open nga pala. So baka ito na lang isuot ko sa airport. Baka hindi ko nadalhin yung Birkenstock kasi nakakadiri eh. Ang dumi. Our passports with my babies. Hand-painted by Mabs. And then, syempre, dollars. We always bring dollars. Tsaka, ang alam ko meron pa kaming tirang New Zealand dollars. Ito yung aking Mumi na pouch. Ilang beses ko na itong shinare. Madami itong ganyan compartments. As you can see. Ito ko nilalagay yung mga currencies namin na tira-tira. Sobrang useful nito kaya tuwan-tuwa ako. Again, it's from Mumi. Ringgit, Hong Kong dollars, Vietnam, yen, Thai, euros, ayan. Ito, may New Zealand dollars ako. Siyempre, US dollars palagi yan. And then, pounds. So, meron tayong New Zealand dollars na tira. 125. Tapos, I bring dollars. Always. So, I just put them all in this plastic envelope. Tapos iabot ko na to kay DTB, siya na bahala. Dito ko nilalagay usually ang pera, saka passport. Pero, nakita ko to sa mga gamit ko. Dito ko ilalagay passport para cute. Ayan, no? Parang sa mask to galing eh, mask collection. Nung dati pa, nung pandemic na yung mga mask. Inabi ko kasi ang cute, don't worry, be happy. So, dito natin ilalagay ang mga passport para safe. Lalo at madalas tayo sa tubig dahil magko-cruise tayo. Here's our passports. Here's our cash. Itong ballpen, dito rin natin ilalagay para kasama niyan. Usually, I would also print lahat ng mga tickets. Kaso until now, gabi, 5 araw na kaming walang internet. Converge, ko sabi nga namin, wala na nga kami dito lagi. Tapos, ngayon na nandito kami, wala pa kaming internet. At saka, hindi lang to ngayon nangyari. Madalas pag dumadating kami dito, walang internet. So, hindi ako makapag-print kasi wifi yung printer namin. Unti-unti na pong nabubuo ang aking listahan. AirTag, lalagyan ko to ng AirTag. Yung isa nalagyan ko na kahapon eh. Itong isa,
And then, itong dalawa, tig-isa yung remote. Lalagyan ko din. Mamaya na. There. Okay, check din. Check. Air tags. Accommodation, insurance, flight ticket. Hindi ko na ipapakita in detail yung iba. Dahil ito na rin naman, ipaglalagay ko lang sa remote. Tsaka yung mga gadgets, baka boring na yun para sa inyo. Kasi kailangan ko pa rin siyang planuhin. Para hindi masyadong mabigat, pero madadala ko yung mga kailangan ko at tsaka gagamitin ko talaga. Iniisip ko pa nga kung dadalhin ko yung aking camera na pang pictures, yung Canon. So usually, I bring the DJI for vlogging, one GoPro for water activities or extreme activities kung meron man. Pero ang dinadala ko na lang is itong Hero ang pangalan, pero itong maliit lang. Para lang meron akong GoPro na dala. Yung mga power banks kasi mabibigat din. Tapos yung aking mic. Nung nag-Europe kami, hindi ko dala yung laptop kasi hindi naman ako nag-edit noon or masyado nag-work. iPad lang. Ngayon, kailangan kong dalhin kasi nga ongoing ang vlogmas. So everyday, although yung mga for the first 4 or 5 days tapos na namin, ine-edit na yung mga nandito pa sa Pilipinas. Pero syempre, yung mga daily vlogs doon sa cruise, tsaka sa Australia, everyday ko yun isisend sa Drive. Kailangan dalhin si laptop. Yun ang mga kailangan kong isipan ng atake para hindi overweight ang hand carry. O tapos, buti na lang umabot to. Perfect na perfect pang cruise. Large na St. Bart's. To. Sobrang saya ko. Kaya ko talaga to binili because airport bag ko. Meron siyang kasamang ganyan. Pero, ito kasi open na open to. Normally, pag yung Goyard yung gamit ko or yung other totes, hinaharangan ko lang ng scarf on top. Pero ito parang it's too open talaga. So, itong dust bag niya, ilalagay ko sa loob. And dito ko sa dust bag ilalagay yung mga gamit. Naisip ko lang to kagabi habang nakahiga ako. Para kapag nandun na yung stuff sa loob, masiseal ko siya with the drawstring. O, diba? Ganyan. Para safe. Ang galing ko talaga. Charot. O, so yan. Ayusin ko lang. Nung matapos na tayo dito. The word of the day is lakwatsa. With the right spelling lakwatsa. So, isama nyo sa comment nyo for today ang word na lakwatsa with the right spelling to join the giveaway. Anyways, tapos na ako. Tapos na ako. It's only 1:45 and makakaligo na ako tapos makakapagpahinga ako kasi balak namin 6 o'clock kami umalis. Final, pakita ko sa inyo ng mga kaganapan. Isasarado ko na tong isang Rimowa. Ang laman lang naman ito. Hindi na nadagdagan pero medyo mabigat na kasi. So, yung aking dalawang leather bags and extra bag ni DTB. Yan, yung mga magagaan lang pero may volume. Essential oils and then may dala akong off kasi parang tanda ko ay malamok sa Oceania. My jewelry, bag for jogging, and then yung baon kong soup and go. Tapos yung extra clothes ni DTB. Dito pwedeng masyado ng dagdagan dahil dito pa nakalagay ang laptop and iPad sa bulsa nito. Ito, magaan pa. Wala pang 30 kilos, parang 26 kilos pa lang. Sisingit ko pa to. Personal item bag with my Skin Genie alcohol and aming mga mask for the airplane. Kasi red eye flight kami para masarap ang tulog namin. At ayan, effective yung paandar kong naisip. Nasa loob, secured sila kapag nakasarado. Tapos itong scarf ko, nandyan lang sa labas. Yun lang ang laman ng labas, yung scarf tsaka itong eye mask. Tapos, ayan, perfect! Nakapag-decide ako na hindi ko nadadalhin ang aking camera kasi naka-iPhone 17 Pro fully given naman ako. So, yun na lang muna gagamitin ko for photos. And then, hindi ko na rin dadalhin tong... Alam mo, namimiss ko nga to eh. Kasi talagang grabe ang noise cancellation. Tapos pag nag-edit ako, dalhin ko kaya? Siguro dadalhin ko. We'll see. Tignan natin dito. Dahil nga pala marami akong editing na gagawin for this trip. So, I might need that. Tapos, mamaya ko to ilalagay sa loob kasi mag-upload pa ako sa Drive. Netong video na to na ginagawa ko ngayon. Kailangan ko i-upload siya sa Drive ngayon. At ipadala na sa ating editor. These are our chargers and everything. But again, kailangan ko pa sila. Ilalagay ko na lang to doon sa isang Rimowa. Tapos, ito, power bank and wifi. These ones are going in DTB's backpack. Ito yung scale sa backpack din ni DTB. Although, itatago ko na kasi definitely hindi naman tayo mag-excess weight. Tingnan nyo to, hindi ko pa na napakita. Hindi pa pala siya fully na-extend. Kaya anay pang space, maluwag pa. May pa ako pwede ilagay dyan. May extra clothes, may leather bag, soup. Ito kung kabilang side walang laman. Ayan. Sobrero lang. Finish na! Thank you guys so much for watching and for joining me pack for 2 days. Sabi ko kayo doon, alam mo, sobrang tagal ko nang nagpapack dati. Mas matagal pa ngayon kasi nga, nagbablog pa ako. Pero ang dami na kasi lagi nagre-request nito and ayoko talaga siyang gawin because for me, nakakapagod talaga mag-pack. Ay, ito pa pala. Kalimutan ko. Ito pa din. Baka mawala sa isip ko. My God, ng aking BFF. Ito ang kaagapay ko sa paggawa ng pera habang nasa galaan. May tripod. Pero mag-film pa kasi ako later ng Behis With Me. So,
Diyan na muna siya. Ilang beses na nangyari na naipack ko na siya. Kaya nagbibihis with me ako, wala akong mapaglagyan. Currently, charge ko pa din mga mics. Ito, meron akong mini ilaw in case kailanganin ko ng ilaw, pagpangit yung ilaw sa hotel, mga ganyan. So yun, finish na everything. Hydro flask, mamaya bit-bit na lang yun sa backpack din yun ni DDB. Yun kasi ang kauna-unahan sa listahan, baka napapansin nyo. Anyways, thank you guys so much for watching and I will see you in 2 days. Bye!